Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang technical analysis dito kay Shiba Inu kung saan ay naghahanda na raw po ito para umangat ng 493% patungo sa presyong 40 digits 4. Yan. At ang dahilan po rito or ang basihan po rito ay dahil sa pagsasara ng presyo nito sa ibabaw ng Bollinger Bands. Ang Bollinger Band po niya ito ay isa po itong technical indicator na gumagamit po ng parang mga moving average na rin po ito. May may upper band, may lower band at saka may middle band. At nabasag po yung nasa itaas. Kung pag ang nabasag po na band ay yung nasa itaas ay aakyat po siya. Kaya yan po yung nangyari dito. May nakita po rito. Nakita ng isang technical analyst na naganap ito. Kaya ang posibleng magiging resulta nito ay aangat daw ang market price ni Shiba Inu ng 493%. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po dito ay Shiba Inu could be gearing up for an explosive 493% rally. Ayan, mukhang parang naghahanda na raw po siya para sumabog ng 493% na rally. Papunta sa presyong 40 digits 4. Ayan, magbabawas po siya ng isang 0. Kaya ngayon ay yung kanyang current market price ay nasa 50 digits po kasi. Kaya kung sakaling sumabog po talaga siya, ay magbabawas daw po siya ng isang zeros at magiging 4 na lamang. If it can register a confident weekly close above the middle band of the Bollinger Bands indicator. Kaya ayan, yung middle band po pala ito, hindi po pala yung upper band na gaya ng aking sinabi kanina. Ayan, SHIB registered 5 consecutive weekly green candles from mid-October to early November amid the market-wide growth. However, following a surge of 50 digits 965, Shiba Inu has underperformed over the past 2 weeks, with the bears looking to trigger a retracement of the previous gains. Kaya yan po ang nangyayari sa performance ni Shiba Inu nitong nakalipas na 2 linggo. Mukhang yung bears pa rin po talaga ang may control at mukhang parang tinutulak nila ang market price ni Shiba para muling magkaroon ng retracement. SHIB has collapsed more than 12% since November 13. This drop comes amid the dull condition within the broader market. However, as Bitcoin reclaims the $38,000 territory, Shiba Inu has failed to capitalize on this rally for a more substantial growth. This is due to unique selling pressure by profit takers. Yan, hirap daw pong makaangat ang market price ni Shiba Inu dahil sa selling pressure na dulot po yan ng mga nagtitake profit. Yan, at syempre yung mga gustong umalis na rin, yung mga nagso-surrender na sa pag-hold kay Shiba Inu. Kasi nasa psychological territory po kasi tayo ngayon. Talagang mapapaisip yung mga nag-hold dito na kung aalis na ba sila or mananatili sila. Kaya yan po ang nangyayari ngayon. Despite the selling pressure, SHIB is currently trading at a pivotal position that suggests growing bullish momentum. The asset is now looking to register a confident weekly close above the middle band of the Bollinger Bands indicator, a move that could signal an imminent explosive rally. Kaya ngayon ay naglalaro daw po ang presyo, market price ni Shiba Inu. Ayan, malapit po sa pivotal position ng Bollinger Band. Ayan, malapit po siya sa kanyang middle band. At kung pag ang nangyari dito ay nagkaroon siya ng tinagos niya yung middle band na ito, ay ito daw po ay isang potential signal na magkakaroon ng explosive rally. Shiba Inu position relative to the Bollinger Bands. The middle band of the Bollinger Bands indicator is a simple moving average or SMA that represents the prevailing market trend. Prices above the middle band suggest an uptrend, while prices below indicate a downtrend. Crosses above or below the band can signal potential trend changes. Ganyan lamang po ang Bollinger Band. Parang
mga moving averages na rin ito. Pero yun nga lang, binubuo ito ng dalawang portion, yung upper band at saka lower band. Kung pag yung market price ay naglalaro daw po sa lower band, ay syempre yung may control dito ay yung mga bears, kung saan ay tinutulak nila yung market price ng isang asset ng pabagsak. Kung pag ito naman ay nasa itaas sa upper band, ay yung mga bulls ay ang siyang may control sa market, kaya itutulak nila ito sa paangat na direksyon. Kaya ayan, sa ngayon yung sitwasyon ni Shiba Inu ay ayan, parang binabasag niya. Galing po siya sa lower band at mukhang aakyatin po niya or lilipat siya sa upper band. At kung pag nangyari ito, ayan po yung basihan natin dito. Ayan kung bakit nasabi rito na posibleng magkakaroon ito ng explosive or pagsabog na pag-angat sa presyo. While Shiba Inu has recorded a few weekly closes above the middle band, these closes have not come with complete confidence. SHIB has only made these bullish weekly closes twice over the past 2 years. Each of these closes have preceded an impressive rally. The first time this close occurred was on early October 2021 when SHIB closed the week at 40 digits 2613, while the middle Bollinger Band stood at 50 digits 851. Shortly after recording this close, SHIB rallied 939% from the start of October to the ATH of 40 digits 8845 at the end of October 2021. Kaya ayan, meron na rin daw pong naganap kasi na ganito na pangyayari noon, mga taong early October 2021. Kaya bilang basihan na ito, pag ganito po ulit yung mangyayari, ayan ay posibleng talagang magkaroon ng price surge yung kasalukuyang sitwasyon ngayon ni SHIB. Kaya ayan, tulad po nito, ayan, nakikita po natin dito, ayan, dito sa ating pinakabandang kaliwa, ganyan, nagko-consolidate po siya. Pero nung malapit na po siyang umakyat dito sa itaas ng upper band ng Bollinger Band, ay bigla po siyang sumabog. Yan ang napakataas. Kaya posibleng ganito na rin po yung sitwasyon ngayon ni Shiba Inu. Following the all-time high, Shiba Inu continued to decline until it dropped below the middle band in January 2022. The asset remained underneath the band until January 2023 when it recorded a second confident close. Following this second close, SHIB surged by 47% to this year's peak of 40 digits 1575. Yan naman po yung nangyayari ngayon nitong nakalipas lamang. Yan, umakyat po siya ng 4.75. Ayan. At ngayon ay ayan, an imminent repetition. Ayan na nga, posible kayang maulit-ulit yung ganito na sitwasyon na nangyari nitong mga nakalipas na mga taon. Though SHIB recently registered a similar bullish close above the middle band, it was not a confident move. The asset is now looking to replicate a confident close similar to the January move. Should this occur, SHIB could be looking to register a 493% increase from its current price. Kaya yan daw po, kung sakaling i-replicate niya or gagayahin niya yung mga nakalipas na galaw, ayan, yung katulad ng nangyari dito sa mga previous, ay magiging 493% daw po yung nakikita na posibleng paglago ng market price ni Shiba Inu. Kaya ito po yung mas malapitan na price action na naganap noong mga yan nitong mga ayan 2023. Ayan, mga January po yan. Kitang-kita natin dito na ayan po, nagsara po siya dito sa ibabaw ng ating middle band, tapos yan bigla po siyang sumabog. Ayan. Kaya kung pag ang mangyayari po dito ay katulad ng ayan, ngayon yung sitwasyon ni Shiba Inu, ay posible po itong sumabog na rin sa mga susunod pa na mga araw. Ayan, the figure is an average of the two surges recorded in October 2021 and February this year. Shiba Inu currently trades at 50 digits 833. A 493% increase would result to 40 digits 410 price. Ayan, the last time SHIB saw the 40 digits 4 price territory was in November 2021. Ayan po ang Bollinger Bands. Ayan, isa po itong indicator
Pero base po kasi sinubukan ko na rin na gumamit ng Bollinger Bands noon, pero medyo marami po kasi siyang mga false signals, mga false lumalabas na mga signals. Ayan, pero karamihan po ay nagfi-fail. Pero pwede naman pong ma-filter yan kung pag gumagamit ka ng ibang mga ilabang mga indicators, mga patterns, at saka kaya yung sinasabi po ng ibang mga experts ay hindi po dapat ginagamit ang Bollinger Band bilang stand-alone, yung nag-iisa na indicator lamang. Dapat may support po ito. Dapat ay ginagamitan po ito ng pangalawang indicator pa na susuportahan yung kanyang pinapakitang mga signal. Kasi marami po talaga siyang mga false signal, kasi nasubukan ko na rin po talaga siya na gamitin bilang isang indicator lamang, bilang isang stand-alone na indicator. Ayan, pero maganda naman siya, maganda naman yung kanyang accuracy, na pre-predict na naman yung mga magagandang galaw. Yun nga lang, at gaya ng sinabi ko kanina, ay marami siyang mga fake signals na lumalabas. Pero mafi-filter naman po yan sa pamamagitan ng paggamit ng secondary or yan yung mga ibang mga indicators. Hahaluan natin ng ibang mga indicators. At syempre, mga patterns na rin, mga supports and resistance lines sa ating mga chart. At yan, mas magiging matibay yan at malalaman natin yung mga fake signals at maiiwasan natin yan. Pero ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.